sama-sama tayong magiging sakli. Anim na lugar na sa bansa ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng walang tigil na ulan at pagbaha. Kabilang po dyan ang Kalumpit, Bulacan, kung saan mahigit 40,000 pamilyang apektado. Mula sa Kalumpit, Bulacan, saksi live si Nico Wahe. Nico. Maris, isinailalim na sa state of calamity ang Kalumpit, Bulacan matapos malubog sa baha ang lahat ng 29 na barangay dito. Kasama dyan ang barangay Sapang Bayan na palaging binabaha dahil karugtong ng Pampanga River na madalas ay high tide. Dito lumaki, nakapag-asawa at dito na rin nagkaapo sa barangay Sapang Bayan, Kalumpit, Bulacan si Aling Esmeralda. Sa lahat daw ng pinagdaanan niya sa buhay, palagi rin niyang kasama ang baha. Halos hindi na raw umalis sa barangay nila magmula noon pa. Nagkakatalo na lang kung gaano kataas o kababa. Siguro po habang ano na yan, yung high tide na yan, makahabang panahon na yan. Katabi kasi ng barangay ang Pampanga River na madalas high tide. Kailan ba huling nawala ng tubig dito? Ala pa po. Diretso po. Nung March, nung Tag-Araw. Tag-araw lang po. Tapos, maski po tag-araw, Meron din. meron po. Hindi naman po nawawalan. Kaya mga bahay na lang dito ang nag-adjust. Karamihan may second floor. Marami rin sa mga residente may kanya-kanyang bangka. Kapag wala namang bangka, ganitong salbabida ang meron sila. Ay, lalabas natin. Ito, ang salbabida ni Nanay Esmeralda. Ginagamit to nung kanyang mga apo kapag papasok sa eskwela. Ito, nilalagyan nila ng bangkito at may palanggana sa butas ng mismong gulong na salbabida para dito sila uupo at makapasok sa eskwela. Ang iba naman, sirang ref ang gamit. Halos araw-araw po, high tide ang nangyayari po sa amin dito. Kaya po ang mga bata na nag-aaral, nahihirapan po. Ang mga residente po rito, nahihirapan din po. Mas malala raw ang taas ng tubig lalo ngayong masamaang panahon na dulot ng habagat. Nakaamba pang tumaas ang tubig bukas dahil sa inaasahang 4.9 meters na high tide. 4 na sunod-sunod na araw yung ganyang kataas mula bukas. At dahil nga tila forever ang tubig dito, 100 ektaryang sakahang lupa ang hindi na napapakinabangan. Nagmimistulan na lang ito mga ipunan ng tubig. Ang magsasakang gaya ni Kagawad Renato, hindi na raw alam ang gagawin sa kanyang lupa. Isang dekada na kami hindi nakakapagsaka. Dahil sa pagkakakuhan, pumapasok agad ang alat. Umaasa silang makababalik muli dahil sa flood control project na sinimulan na noong nakaraang buwan ng DPWH. Pag yan po ay nagawa, unti-unti na pong mababawasan ang high tide dito. Isa lang ang barangay Sapang Bayan sa 29 na barangay sa Kalumpit, Bulacan na lubog sa baha ngayon. Kaya ang lokal na pamahalaan nagdeklara na ng state of calamity. Handang-handa naman po kami kung ano man po yung disaster po na aming naranasan sa ngayon. Yung mga dati pong hindi nilulubog, ngayon po ay nilulubog na din. Lalo higit yung mga subdivision po. Halos wala nang labasan yung tubig. Mahigit 40,500 na pamilya na ang apektado. Katumbas yan ng mahigit 131,000 na individual. Mahigit 300 namang pamilya ngayon ang nananatili sa evacuation centers. Plano raw ng LGU na magtayo pa ng mas maraming flood control project. Naging successful yung flood control sa bayan, sa barangay ng Corazon, dito sa bayan. Bali dati kasi pag ganyang bahaan, halos 1 month to 3 months. Bago humupa yung tubig, gano'ng katagal. Nung ginawa yung flood control doon, na testing na, approve siya. Bali, ngayon, 1 to 3 days lang. Maris, ayon sa MDRRMO ay aabot na sa 19 na ektaryang pananimang nasira dahil sa baha. Nakakahalaga yan ng 3.8 million pesos at posibleng madagdagan pa ang numerong yan dahil sa inaasahang 4.9 meters na high tide bukas na magiging dahilan ng mas mataas at mas malawak na pagbaha. At live mula rito sa Kalumpit, Bulacan para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Pahirapan ang pag-rescue sa isang senior citizen sa isang subdivision sa Cainta, Rizal. Hindi pa rin makapasok ang mga sasakyan doon dahil sa baha. Saksi live si Katrina Son. Katrina?
Mariz, baha pa rin ang ilang mga barangay dito sa Cainta, Rizal. Kaya naman ang ilang mga residente nahihirapan na at nagkakaubusan na sa kanilang supply ng pagkain. Kakulangan sa tubig na maiinom at pagkain. Ito raw ang nararanasan ng ilang residente sa loob ng Vista Verde Subdivision dito sa Cainta, Rizal. Kaya naman di alintana ng ilang mga residente ang mataas na baha at malakas na ulan, makabili lang ng pagkain at maiinom. Sabi ng Pag-asa is 2 days na malakas pa rin ang ulan. So in preparation pa rin, mayroon kami supply. Kasi yung supply namin before is yung for 2 days na naubos na. Yung tindahan kasi ubos na rin yung mga supplies nila. Paano po doon? May makakain pa? Pagdating ko, makakabili ng pagkain. Paraan na rin daw nila ito ng paghahanda lalo na at may bagyo na naman. Kasi baka bukas meron pa rin mahirapan kami lumabas. Kaya bumili na ako. Mas maganda na raw na handa sila lalo na at patuloy daw ang pagtaas ng baha sa kanilang lugar. Andito ako ngayon sa Vista Verde Executive Village dito sa Barangay San Isidro sa Cainta, Rizal. Ang subdivision nga na ito ay isa sa mga subdivision na talagang binaha. Sa kinatatayuan ko ngayon ay hanggang tuhod ang baha pero kapag napunta ka pa raw sa looban ay lampas dibdib na ang taas ng baha. Kaya naman kanya-kanya na ang mga residente dito sa paggawa ng kanilang mga makeshift na balsa. Ito po yung pressure na sira, bali ginawa na namin ng paraan para makatulong din sa mga kapwa nating Pilipino na gusto mo sa bahay. Ang dahil po kasing lumulutang na saging-saging dito, madami, kaya kinuha na lang po namin kaysa namang bumarabara na lang, tagpi-tagpi na namin para gawing balsa. Bali swimming pool to ng mga bata po, tas ginawa na lang po naming bangkap. At dahil din sa mataas na baha sa lugar, isang lalaking senior citizen ang kinailangang i-rescue. May re-rescue tayong senior na nahihirapan na huminga. Ni-rescue siya gamit ang military truck. Nang hindi na makapasok ang truck dahil sa taas ng baha, nagtulong-tulong ang rescuers gamit ang maliit na rescue boat. Samantala, baha rin sa ilang mga kalsada dito tulad ng Felix Avenue. Hindi na rin madaanan ng mababa at maliliit na sasakyan. Maging ang mga motor, hirap. Kaya naman maraming nagbalikang mga sasakyan. Ang ilan naman, nasiraan pa. Tumirik po ayaw na po mandar Hindi mo makapasok ngayon, ayaw mandar yung motor ko Mariz, sa mga oras naman na ito ay tumigil na nga yung malakas na ulan na naranasan natin buong maghapon dito sa Cainta, sa Rizal. At sa ngayon naman, mataas pa rin nga yung baha rito. Sa kinatatayuan ko, Mariz, ay gutter deep ang baha. Pero sa likuran ko ay abot tuhod pa yan at sa gitna ay hanggang dibdib pa raw dyan yung baha. At live mula dito sa Cainta para sa GMA Integrated News, ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Hindi may kakaila ang bayanihan at pagmamalasakit ng mga Pilipino sa tuwing may pagbaha. Pero marami rin ang napipilitang sumuong para makauwi, makapasok sa trabaho o makahabol sa kanilang flight. Narito po ang aking report. Hanggang kanina ay mataas pa ang baha pati sa malalaking kalsada sa Maynila. Sa Padre Burgos, stranded ang ilang sasakyan at commuter. Sa Espanya Boulevard, mayat-mayang sinusukat ng DPWH Flood Watch ang level ng tubig. Kapag umabot ito sa 35 hanggang 40 centimeters, pinapadivert na ang maliliit na sasakyan. Malawak din ang pagbaha kanina sa Finance Road. Ang isang estudyante napilitang maglakad dahil walang masakyan pa Divisoria. Bakit ngayon ka lang uuwi? Kasi wala nang ulan, kala ko umupa na yung baha. Bakit naghubad ka ng sapatos? Kasi yung sapatos masira. Hindi ba mas delikadong nakapaa? Hindi naman bababa sa tuhod ang level ng baha sa Quezon Village sa Las Piñas City kanina. Walang choice ang marami kundi sumuong. Nagmistulang dagat naman sa Las Piñas River Drive. Sa kuwang ito makikitang umapaw na ang ilog at pumantay sa tulay at mga bahay. Sa gitna ng halos walang tigil na pag-ulan, tulong-tulong ang mga rescuer na ito para mailipat ang bedridden na senior citizen sa isang evacuation center. May isa pang senior na kinarga na ng rescuer. Nirescue rin ang isang bagong panganak na ginang at ang kanyang sanggol.
Halos pabalik-balik naman ang mga rescuer mula sa Barangay San Dionisio Disaster Risk Reduction and Management Office at ang Parañaque Dungalo Fire Volunteers para magsalba ng mga stranded sa kanilang mga tahanan. Dito sa Barangay San Dionisio, 4 na bata ang pinarescue ng kanilang magulang dahil hindi pa rin humuhupa ang baha sa kanila. Kasi may paralyze po kami sa bahay. Kahit pahirapan, sinikap ng 68 anyos na ginang na sumakay ng bangka, madala lang siya sa ospital para sa nakaschedule na dialysis. Times a week. Oo. Tapos mag-8 months na ngayon. Ibang pakiramdam ko pag na palyahan, hindi ako makakaling. Medyo matagal na raw pong tumila yung ulan pero hanggang ngayon makikita ninyo, mapapansin ninyo, hindi pa rin humuhupa ng tuluyan yung baha dito sa may A. Santos, no? Dito po sa Sucat, Parañaque. At makikita natin na kahit saang direksyon kayo tumingin, bumaling, talagang lubog pa rin sa baha. Hindi na po ito passable. Kahit nga po yung makikita ninyo, yung mga malalaking truck, yung bombero, at marami pa pang mga sasakyan dito ay tumirik na. Yung angkos, yung creek doon na nasira indike. Dito na pumasok sa kalsada yung lahat ng tubig. Kaya kahit wala ng ulan po, yung tubig mataas pa rin. Buti na lang maraming mga rescuer ang may mga bangka para isakay ang mga stranded. Kasi po may flight po ako mamaya. So na-stranded po. Galing po ako ng Sampaloc. Thankful po kami kasi nandito po sila kuya na nag-rescue po sa amin na hanggang po dito sa may SM Sucat, ni-rescue po kami para lang po makaabot po kami sa may LRT. Galing po ako sa Alabang, ma'am. Akala ko po may masasakyan. Bahang-baha po pala talaga. Ay, kailangan ko na po umuwi sa Maynila. Hindi ko naman po akalain ganito pala yung sitwasyon. Pati lang residente naglabas ng bangka o ng pedicab para pagkakitaan. Meron din pati makeshift na balsa. Pero ang marami, lakas loob na sumuong na lang sa baha. Gaya ng bulto ng mga pedestrian na ito na ang iba umakyat na lang sa Center Island para makatawid. Desperate lang po talaga kami makauwi. Nag-trip po kami doon kaso baha din po. No choice, dito na lang po kami lumusong po. Nang medyo humupa, nakalusot na rin ang mga truck ng pulis na nagsakay ng mas marami pang stranded. Pero payo ng ilang rescuer, Payo po sa mga lalabas po ng bahay, kung maaari wag na po muna. Manatili na po muna sila sa loob ng bahay nila. At talagang malalim pa po ang baha kahit saan po tayo pumunta. tuloy naman ang paghahanda para may makain ang mga evacuee. Maraming lugar sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya ang nakaranas ng pagbaha kahapon bunsod ng malalakas na ulan dala ng habagat. Base sa datos ng Pag-asa, sa Sangley Point sa Cavite City, naitala ang highest rainfall na 382.1 millimeters o pinakamaraming naibuhos na ulan sa loob ng 24 oras. Hindi na yan nalalayo sa climate normal o yung inaasahang buhos ng ulan sa buong buwan ng Hulyo sa Sangley Point na 456.6. Mahigit 200 millimeters naman ang naitala sa Science Garden, Quezon City at naiya sa Pasay City sa loob ng 24 oras. Ang climate normal para sa buwan ng Hulyo sa Science Garden ay 516.6 millimeters. Mahigit 100 millimeters naman sa Clark International Airport sa Pampanga at sa Dagupan City, Pangasinan. Ang Bagyong Ondoy noong 2009 nagbuhos ng nasa 300 millimeters na ulan sa loob lang ng 6 na oras noong nakaraang taon. Mahigit 300 millimeters na ulan din ay binuhos ng habagat na pinalakas ng Bagyong Karina sa loob ng 18 oras. Dahil sa epekto ng mga pagbaha, isinailalim na po sa state of calamity ang lalawigan ng Cavite, mga bayan ng Balagtas at Kalumpit sa Bulacan, Quezon City, Umingan, Pangasinan at Rojas, Palawan. Luma na nga, barado pa raw ang 70% ng drainage sa Metro Manila na isa sa itinuturong dahilan ng mga pagbaha. Target yang solusyonan ng 24.9 billion pesos na flood control project na nakatakdang matapos sa susunod na taon. Saksi si Joseph Moro. Sa maraming kalsada umaabot ang tubig ulan na hindi makaagos ng maayos sa mga dapat nilang daluyan. Sa Tripa de Galina Pumping Station ng Maynila halimbawa, may kasamang basura ang nasisipsip. At hindi sila simpleng kalat, may pintuan ng refrigerator, troso at sofa. Isa lamang ito sa 70 pumping stations na hawak ng MMDA na gumagana pero kailangan lang namin ma-pump out palabas yung tubig. Minsan nagkakaroon ng delay dahil sa basura.
Ika nga, ang basurang itinapon mo, babalik sa'yo. May kasama pang baha. Umaambon na lamang dito sa Maynila pero sa bahaging ito ng Ross Boulevard, mataas pa rin ang baha dito. At yung mga sasakyan, kung hindi sila mataas, syempre ingat sa paggapang laban sa baha. Ayon sa MMDA at DPWH, patong-patong na mga problema ng basura, lumang drainage system at syempre kalikasan ang posibleng mga dahilan kung bakit mabilis bumaha sa Metro Manila. Kaya nga sa ibang lugar tulad sa Ross Boulevard sa Maynila at abot 50 lugar, may mga drainage na may mga basura na pinalilinis na ng MMDA sa mga tauhan nito. Kung nababarahan ng ganito, hindi makakarating yung tubig at may iipon muna sa karsada bago namin siya ma-pump out. Sabi ng Public Works Department, kailangan ng palitan ng maraming lumang drainage pipe na maliit na nga, barado pa at hindi lamang ng basura. 70% of the drainage system in Metro Manila are already silted. So, the efficiency of the drainage system at Metro Manila is only about 30% siguro. Kabilang sa mga solusyon ng 24.9 billion peso Metro Manila Flood Control Project na sinimula noong 2018 at matatapos sa 2026. Isa sa moderno nito ang nasa 40 pumping stations at magtatayo ng 20 bago. Hinuhukay rin at pinapalalim ang Pasig at Marikina River sa ilalim ng Marikina River Rehabilitation Project na ang isang phase ay sa 2028 pa matatapos. Gagawa rin ng catchment basin o pansalo ng tubig sa San Mateo, Rizal. Para hindi rin bababa kaagad dito sa Marikina River o kaya sa Pasig River. We hope that we will be able to construct it in the next few years after lahat niya. Magtatayo rin daw ng mga dam sa may Sierra Madre para mas kontrolado ang tubig mula roon papaba sa Metro Manila. We will undergo geological, and technical evaluation. We might be able to start doing that, 2027, 2028 siguro. Pero marahil kalikasan at natural na daluyan ng tubig ang kalaban. Sabi sa post ng geologist at UP Resilience Institute Executive Director Dr. Mahar Lagmay, tinayuan na ng mga bahay, gusali at mga kalye ang ilan dyan. Tulad halimbawa ng Commonwealth Avenue sa Quezon City, bagay na sinang-ayunan ng DPWH. Kasi dati-dati may mga open spaces pa in Metro Manila because of development and population increase. Actually, halos wala na pupuntahan ng tubig baha kundi sa mga drainage system nila. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.